Bro. Pinroll mo ba? Picture lang. Picture lang. Akala ko ibo ko. Ay, hindi ako lang. Pero marami naman makinig sa Check. Hello. Check mic test. Hello. Hello. Ano pa sa? Volume. Hello. Magandang umaga sa mga kasama natin sa media. We are lucky that our guest today is the Commissioner of the Bureau of Customs, Ariel Pumaseno. Pero bago yan, gusto mo rin namin pasalamatan ng ating mga sponsors. Good morning everyone. We would like to acknowledge for the unwavering support of sponsors like the PCSO, Office of the Mayor, Isko Moreno, and the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Maraming salamat po sa inyo. Kung wala sila dito, wala rin tayo dito. Hindi ba, buti na lang, nandito si Commissioner. Pwede ba? Commissioner Arel, siguro bumati ka muna sa mga kasama natin sa mga. Good morning, Your Honor. Of course, I'm happy to be invited. Thank you. YouTube feature ko sa Elito. Pero, ano ba yun? Hindi ba ito? YouTube. Doon muna sa Elito. And sa Twitter, of course, was very good before. When was namin ko, I was working Channel 2. Way back. Pwede ko sabihin mo. Way back in the past. Para sa kaalaman ng mga kasama natin sa media, si Commissioner Ariel, hindi bago sa BOC. Noong panahon ni Pinoy, dati na siyang Deputy Commissioner at nagtuloy pa ng panahon ni President Duterte. Then dito sa panahon ni BBM, nag-OCD Director General, Administrator. Dinarang ko BUSEC din. Actually, nung nanalo si Presidente Bongbong, ang unang kilala sa akin talaga ang trabaho ay BOC na. So, he won me, but July, I was asked to have the BOC. Kaya lang, binabuti Sa mga plat niya. sa OC. Dahil alam mo na kahit konti, makakatulong ako sa pagkakalalaan para sa akin. Pero hindi ko wala akong hindi tayo na pagdating sa mga malalaki. Lalo-lalo na yung malalaki na. So I volunteer to handle OCT and the NDR RTC. Yung mga bagyo, medyo praktisado tayo dyan. Pero hindi ko, until today, unfortunately, I think we still have to move RTC. So anyway, hindi naman yung topic natin. So kaya ako nag-volunteer sa Office of Civil Defense. And then, noong June 30 last year, I was invited to the palace. And then, President BBM asked me to handle POC. So I said, sige, gawin na natin yung lahat yung sa POC. So, POC is doing well naman under you as of now. Okay. Pero, Kaya accomplishment siya, siyang gusto niya, no? Accomplishment ba muna o pwede na namin muna magtanong na kami ng update lang? Sige. Update lang muna tayo, Commissioner, doon sa mga luxury cars. Ano na po ba? Sa auction. Auction ng luxury cars ng mga Vizcaya.
O baka meron pang ibang mga luxury cars na pinapa-auction nyo? Ano po ba ang At magkano na yung average ng BOC? Natutuwa kaming iulat na total of 200 million plus na yung ating subasta. Na-erase natin yan sa pamamagitan ng very transparent auction. Ibig sabihin, kung nag-auction tayo or bidding, yan ay naka-live stream. No? Open na. Nakikita naman natin yan. Yung pag-open ng envelope, yung qualifications, open yan. No? So, sa Discaya Cars, we were able to raise 102 million pesos doon sa kanilang mga sasakyan. Lahat yan, labing wali yun. Pero may natitira pang 4 na hindi pa nakikita. Yung hindi mabenta yata para hindi nila porsyonada yung hate tsaka border. Or masyado Alam mahal. hindi natin mag-predict din yung mga gustong sumali. Halimbawa, nung una, nangangamba ako na baka walang pumili dahil nga baka may stigma yung mga sasakyan. But we're surprised, again, out of the 18 vehicles, 13 doon yung dapat namin i-option. Dahil yun yung talagang may problema sa mga dokumento. Nangamba kami na baka hindi bilhin at kumbaga langawin yung option. Subalit, marami pa rin sumali. At ang kanila nila, iba-iba. Meron pa nga nagsabi, gusto nila yung history ng sasakyan. Di ba? Parang baliktad. So, nakukuha naman kami doon. So, yung model, all those things. Meron naman pa yung may gusto. sensational value. Oo nga, hindi na namin pinusisi kung bakit. At least, nakatulong sila sa bansa. So, ngayon, 4 na lang hindi pa namin natin pag-ibig sa Discaya Cars. Recently, na-ipabili natin openly yung mga Bugatti vehicles. Ito yung Pogo naman ito. Noong una, mayroong nag-o-offer yan. There's negotiation na lang yung Bugatti. May nag-offer na dalawang Bugatti, bibili niya sa 50 million each. Ako naman okay na sa akin nun. Kasi, kumbaga, nabubulot ko yung doon. Nakabilan sa araw, pinamaha. Hindi ko sasabihin. Mabang presyo. Instead of 50 million each ang naging offer dahil open bidding yun, yung nanalo, nag-offer na 103 million per vehicle. So nag-offer pa. So we're able to raise more than 200 million for these 2 vehicles. Plus yung 100, sorry, hindi ko na ito data. 300 million plus na yung ating 100 yung pinadiscuss. plus 200 sa Bugatti. And then, every 2 weeks, yung aming auction, na open auction yan, every 2 weeks yung instructions ko sa committee na nag-handle itong mga pagbibenta ng mga sasakyan, ng mga na-kumpiska ng pamahalaan. Nabili ba yung kotse na may palo? Yes. At Rolls Royce. Sold na yun. sa palo. Kinakabahan kami doon dahil nung unang bidding, pangalawang bidding, walang sumali doon. Pero nung pangatlo, 30 million plus pa rin naman. So, may pumili pa rin. 30 million. Anong model po ba yan? Magaling man sa kotse, but I can get the details. 30 million for a car. Yes, 30 million plus. Yung Bugatti nga, yung bago na yan, nasa 3 million plus dollars. Yung mga ganun pala sa sakyan, di ba? Kumbaga, makakapagtayo mo na ng isang bilig sa 150 million. $3 million plus. Kung nabenta natin sa 100 million. Many years ago pa yan naka-impact sa POC. So, Commissioner, bale, doon sa 18 coaches o sasakyan ng mga Discaya, 13 ang nabenta na. 18 yung aming makumpiska, 13 yung may tama, ibig sabihin, may problema yung mga dokumento at pinagbayaran. Sa 13 yun, meron pa tayo hindi nagbibenta na apat. So, okay na sa auction. Punta naman tayo sa illegal drugs. Nakikita ko sa mga newspaper reports, malaki rin yung yung mga score nyo when it comes to illegal drugs sa customs. Yes, una-una yung banta ng illegal drugs sa lipunan. Alam naman natin lahat yan. May kanya-kanyang pamamaraan kung paano labanan yan. Kami naman, doon sa aming bakuran, kailangan matutulong kami sa overall campaign against drugs. So, alam na natin natin, walang mabuting idudulot yan sa bansa natin. Pagkabit ko kasi yan yung pinag. So, sa pakikipag-ugnayan namin nila PIDEA, marami namin nahuli
from the time that we came in, almost 6 billion pesos worth na yung mga nahuli natin illegal drugs. Bumalik ko pagkakataon na to bilang mawala doon sa mga nag-iisip ang magpasok ng mga illegal drugs, lalo sa ating mga airports. Mawalik natin yan. Dahil lahat yan dumadaan sa X-ray machines at napaka-efficiente, epektibo yung ating X-ray machines. Kaya makikita nyo, mawuli natin kung ano yan. Yung tinatawag na mules o minsan sa mga bagahe, pinapasok yan. Mawuli yan lalo sa airports. Ano yan? Warning sa mga gusto mapasok. Mawuli yan. Ang pagkakaiba ngayon, dahil maganda yung pagtitiwala ng mga ehensya ngayon sa isa't isa, mas mataas yung level ng aming samahan dahil we started as friends. Magkakaibig kami way the past. Ng DLG Secretary, General Cates, Sec. John Vigremulia, ang bagong Hillary Director, Tony Motibat, lahat kami magkakaibigan. So it's a good starting point upang yung aming institutional or interagency trust ay hindi na kami maghulaan, mataas yun. So, tawagan lang yan, we will trust kung ano yung data sharing, intelligence sharing, ang namin hindi babangkitan kung bagay ito araw. Kaya papansin niya din ito. Pag may sa amin yung tinatawag na actionable intelligence and other agencies including ang PNP, alam nila gagawin natin yung trabaho namin. Kaya karamihan din sa mga nahuli natin sa pier, din sa airport, pati seaports, galing yung mga intelligence reports sa PDEA at PNP. Nasukuhan mo sila na talaga nahuli namin. Ano yan, I may mention, from 2025 until today, we already conducted successful interdictions or operations na hindi bababa sa 1,024 interdictions. Gano'ng madalas po yung average po, yung paghuli niyo sa iba? Kasi sa buwan, ilang beses nakakahuli? Sa mga ganun ba kadalas pa? Almost weekly, nahuhuli tayo din eh. May nagtanong na kung dumarami ba yung pumapasok na drugs dahil marami tayo huli. Mayroon po lahat yun. Hindi natin mawalaan. We don't know what we don't know. Ang kaya namin paliwanag, talagang ngayon napakahigit natin sa ating seaports and airports. Kung maalala niyo, meron din kami iniula na pumasok sa pier ditong last month, February, nakatago sa loob ng bakal ng containers yung mga droga. So, nagiging ano na sila, creative. Kaya lang nakikita rin namin sa X-ray kasi. So, pagpasok sa X-ray, kakaiba yung imahe, may mga kulay yan. Kaya nahuli na natin. Plus, maganda yung mga intelligence sharing ng Interpol and other enforcement agencies na mga bansa without DOC. Anong madalas na bansa pinagagalingan niyo ngayon? Nigeria, African countries, Latin American countries. Ang nakakalupot, hindi naman ito negatibo. Nag-usap na rin naman kami ng US Homeland Security. Recently, nagkakaroon na rin pumapasok na rin ng US. Hindi gano'n. Unfortunately, sinasabayan ng mga gusto magpasok ng illegal drugs yung ating balikbayan access privileges. Dahil alam nila na maingat ang BOC pagdating sa balikbayan access. Diba? Sensitive yan. It's a politically sensitive item na hindi mo pwedeng pasahigpitan kasi yung mga kababayan natin na OFWs, madalas nagre-reklamo sila. Again, bumalik ko pagkakataon na ito. Madalas pa ako pagkita na kami mag-mingle na may mga nawawalan tsokolate. Doon sa mga box. Siyempre, nasasaktan kami pero linawin ko lang. Lahat ng balikbayan boxes, nakalagay yan sa loob ng containers, na bakal. More than 90% ng mga containers, hindi yan binubuksan sa loob ng pier. Yan, dire-diretso lumalabas, papunta dun sa mga warehouses ng forwarders. Doon yan binubuksan, walang customs. Yun ang pingyari nyo. Ngayon, magkakaroon lang ng pagbubukas ng containers ng balikbayan boxes kapag mayroong intelligence report na mayroong droga sa loob. So pag may droga sa loob yan, ang mangyayari, isasubject yan sa X-ray examination. So pag in-X-ray yan, makita na may iba-ibang cocktail sa loob, at saka parang yan, bubuksan ng BOC, at yung pagbubukas na yun, may mga ibang ahensya na nandun ang minimum PDEA. At madalas, nandun pa ang local government representative
at kami, nandun kami. At yan ay naka-body-worn cameras yung aming mga tauhan, pati PDEA, at madalas naka-CCTV kayo. So yung pagbubukas doon, i-extract yung mga box na yun. Yung mga boxes na mayroong positibong imahe ang ihiwalay, the rest, iipaki ng konti, paradala na rin sa orthodox. So hindi yung buksan. At bago buksan yung box na naging positibo sa x-ray, pupunta muna doon yung K9, yung aso, ng PIDEA. Pag yun ay umupo, senyalis na positibo, tsaka pala pupuksan yung box. So, imposible yung makukuha ang kaya yung mga taga-DOC. Imposible na magkaroon kami ng interest doon. Hindi mo itataya yung pangalan mo, kaya naman ang bumili ng sobrante. At nakikita ng buong social media. Yeah. So, yung pagkitalan yung mga forwarders. Chocolate na ba ang binibintas? Chocolate Mga kabango, yung mga ganyan. Mawawalan mo sa restaurante. Ayaw ko pagkitalan yung forwarders. Kaya yun, pag nasa warehouses ng forwarders, yun yung isasakay sa maliliit na health trucks. Sila yung magdadala sa mga bahay-bahay. Ayaw ko pagkitalan sila. Pero ang pinagtatanggol ko lang, yung BOC, wala kami pagkakataon mag-interest. Kahit gusto nila namin, doon sa mga boxes niya. Pero ang good news Twitter, hindi na nasisira yung X-ray machine. Kasi before, alam ko yun, pagka may Senate hearing, sasabihin sira yung X-ray machine ng time na yun. So ngayon, hindi na nasisira. Very sad lang. Ngayon, pag nasira X-ray machine, meron kami kinukuha ibang machines at ipapalit. Oo, hindi pwedeng masisira, wala kang magagamit. Dapat may backup ka talaga. Mas nagbagaan nyo. Parang skip. Ngayon, hindi na uulit. Pag nasira isang machine, malalaman ko agad yan. So, kailangan ko pa-backup. Although right now, we are in the budget process for 2027 budget, magre-request pa rin kami ng additional budget sana from Congress upang makabili kami ng karagdagan mga mas makabago at dagdag ng mga extra machines. At ba ng Port of Entries, meron tayo yung X-ray? Yes, pero again, para masigurado tayo, kailangan bumili na rin tayo ng mga mas bago dahil maraming mga makina dyan lumanan. Marami na ngayon ng mga mas bago at mas mabilis makakita ng mga organic o chemicals doon sa loob ng mga containers. Makakapal yung mga bago. Ano yung mga bago na film? Yung mga na-confiscate ng mga drug, illegal drug, so ito turn over sa PNP. Tama po ba? Ano po ba ang PIDEA? By law, dahil sa batas, obligato kami i-turn over agad sa PIDEA. PIDEA, okay. So, namumonitor na ninyo after that? Paano na mangyayari din sa mga illegal drugs na yun? Or wala na? Paano? Baka naman na-recycle? Yung mga issue dati. Mataas po ang iwala kong personal kay General Neres. Upper class ko sa PIDEA. Napakatino official niya. So, pag-turnover namin sa PIDEA, may full jurisdiction sila doon. But we are very welcome to inquire, to witness, to check kung ano na yung estado ng mga kami nakahuli na tinurnover sa kanila. So, we have that in place. So, that's a sign na walang tinatago naman si General Neres. Matinong official yan si General Neres. At Twitter, na may isang report na nag-overshoot na kayo ng target ninyo na revenue. So, magkano yung revenue? Thank you. Iuulat natin ng may posting. Ang target is how much? Sa buong taon, 1.003 trillion pesos. Wow, 1.0 Ano trillion, ha? Trillion man. Araw-araw dapat makakolekta ang BOC ng 4.2 billion pesos every day. Kaya nung tinatanong ko kung pwede ba kami mag-4-day work week, kahit gusto namin makapagpahinga, hindi option ko. Dahil mawawalan tayo ng performance. Ngayon, for the last 3 months, meaning January to March of this year, 2026, nag-exceed na kami ng target natin. Dapat 236 billion yung kabuuan ng target of this first quarter. Kami naka 239 billion. So, ibig sabihin, almost 3 billion yung aming lampas o surplus doon sa target. Natutuwa kami doon at nagpapasalamat ako sa mga PNP, lalo-lalo na mga board directors. And when I was asked by the President
ano yung naging dahilan o instrumento kung bakit nagawa yan. Tapos, sir, the answer is simple, basic mathematics. If your computation is correct, the collection is correct also. Ganun lang naman talaga yan. Wala dyan ang rocket science. So meaning, I'd like to believe that our personnel are now more strict in properly computing what should be paid. Kasama yung computation, magiging may pagkubayan. So, ano po yun? Konting kiyabang po natin sa history ng post office. Highest first quarter collection performance. All time na yan. Yung 239 billion. Congratulations sa post office. At kung pwede ko nga pong sabihin na January, we exceeded the target by around 1.1 billion plus. Yung February, significant yun dahil Chinese New Year. Usually, pag Chinese New Year, bumabagsak o bumababa yung collection. Tumitigil ang activities ng China. Ang China is our biggest trading partner. So, pag tumigil yun, bumabagal din yung ating information. However, we still exceeded our target by 7 billion. And then, by March, 1.2 billion, so total about 2.9 billion yung ating excess for the first quarter. Kaya bago natin bigay sa mga reporters. Meron lang ako isang isisingit. So ngayon, Commissioner, masasabi na po ba natin na ang Bureau of Customs, hindi na negative ang tingin ng ng publiko? Kasi nung maraming panahon na pagka sinabing Bureau of Customs, maraming mga kung ano-ano. Pagka may survey, yung mga most corrupt agencies. Yes, may mga negative impression. Una nga gamitin yung ARPA report, ma'am. Doon sa ARPA report, usually ang customs na sa top answer na yun. Ngayon, nandun pa rin ang number 10 na lang sa top 10. Ano? So it's still a challenge that we still have to work hard to gain the people's trust. Ngayon, iuulat ko lang. Kung pagbabasayan natin yung mga feedbacks o yung mga sinasabi ng mga business organizations, mga ating business club, Philippine Chinese Chamber, Philippine Chinese Federation, so on and so forth. Marami, we can specialize sa business communities. Sa kanila naman nagagaling na nararamdaman nila, nakikita yung mga unti-unting pagbabago sa POC ngayon. Kung ako naman natatanungin, tapos na ba natin, tapos na ba dapat tayo doon sa konsumo natin malimutan ng PO? Hindi pa. Kung bibigyan nga natin ng grado sa 1 to 10, for me, with due respect to my colleagues, nasa 5 pa lang kami na hindi pa tayo pasado. The only way that we will say that we are already able to deliver the needed reforms and modernization of the bureau is when we are already able to fully digitalize all the processes. Ibig sabihin, dapat 100% fully automated yung mga proseso sa loob ng bureau. Sentro dito ay sinatawag na Customs Processing System o CPS. Ang ibig sabihin yan, yung mga importers or exporters, no? Yung kanila dokumento at sasabihin nila import documents sila digitally. Parang pumunta ka ng ATM sa mga bangko, wala ka naman usap. You just press, pindutin yung gusto mo, withdrawal, inquiry, or instant deposit, or transfer. Ganun din dapat. At ang teknolohiya para dyan, available naman eh. We just have to adapt. So, nandun na yung submission, assessment, computation, payment, until releasing, wala ka na dapat mag-usap na kayo. So, wala kang pinagbibintahan sa aking mga kasama. Subalit moderno ng mundo, we have to catch up. So not until we're able to have that, hindi pa tayo tapos. Pwede mag-slide yan eh. So, ang magandang balita naman, we are in the middle of the process already of being able to do that CPS. Huwag lang magkaroon ng demanda dito sa Pilipinas. Pag meron ng tatalo, may nagdidemanda, hindi na tayo. So, daw. So, huwag lang kami magkaroon ng injunction. Tuloy-tuloy yun. Tama yun eh, yung less human intervention, Yes. less opportunities for corruption. Actually, sa Raymond, iaan ko lang yun, para lang malinaw. Yung CPS na pinagagawa ko, dapat almost zero human intervention. Kasi pag binigyan natin kahit 1%, yung tukso ng 1%, ano ba dapat bayaran? Doon nagkakaroon ng ano eh. Pag nagkaroon ng discretion sa proseso, yun yung pagkakataon magkaroon ng mali or corruption. So, ang target natin in terms of technology or system, 100%
no intervention. Magkakaroon ka na ng kausap na taga-biro after everything. Pag meron ka po protesta, but still, that should be guided by may AI na yan, may blockchain na yan. Again, available naman yung technology na sa kumasa. O-copy na natin. Kailan naman natin aasahang magaganap yan? 100% yan. Again, kung wala namang injunction na mangyayari, dito sa ongoing proposal, mamaya, detalye mo, magandang balita. No cost to the government ito. EPP ito. I-detalye na rin yung member. Ngayon, in terms of timetable, kung dire-diretso to, first quarter next year, pilot na to. Kasi we have 59 ports, 17 major ports, and 17 major ports and 39 sub ports. So we have 56 ports that should be integrated. So by first quarter next year, nasa pilot launch na to. Sabihin, yung sistema, susubukan na sa ilang ports, and then dire-diretso yung rollout launch, and then it will be integrated. The system will be integrated dun sa buong 56 ports natin. Pag-ibig ko, yung babayaran, sana yung importer. Para alam ng mga importers. Anyway, binabanggit ko ito sa lahat ng pagkakataon sa mga business organizations. Natutuwa naman sila. Kasi ang babayaran lang nila, nagsimula ang aking bargain doon sa 700 pesos per transaction. Usually, kahit 10 containers mo, 100 na containers mo, 200 containers mo, babayaran mo 700. Of course, sana yung mga pagtawa ng divisory at clean use. Ang tinawaran ko ng 300 nila sa 350 na lang. So, kung tutusin, parang pwede na. No? Ano ba naman yung 350 kaysa madili ka, kaysa magkaroon pa ng hindi magandang usapan, di ba? 350 pesos is quite negligible doon sa babayaran ng importers. Masaya lang sila, yung mga importers, kaysa nagidili ka ng argumento. And that will deliver a revolutionary change on how we do transactions sa BOC. Ano to, Commissioner, regardless of the number of the container ba? Yes, ma'am. Kaya matipid Ikita pa rin ba ang gobyerno? Yes, may portion of gobyerno doon. So wala na tayong gastos. Portion of that payment, sa ngayon, nasa 20%, patay na rin ito parang paano. Although, alam naman nila, hindi naman sila ito. But if you can get more, wala nang expenses, wala nang corruption, efficient pa yung magiging proseso. Again, habang masigla ang ating pangangalakal, this will translate to better business activities and this will translate to more jobs. Yung mga kababayan natin at magkakaroon sila ng trabaho. May isa na lang ako, sa nagaganap po ngayon na global crisis, di ba, merong kaguluhan sa ibang bansa, sa Middle East. Bumaba po ba ang pasok ng mga imported items sa atin? Yes. No? Ganito, linawin ko. Nagsimula yung gera February 20. So, simula January to March, normal, umangat pa nga yung mga volume. Sumalit January to February, umangat yung volume. Noong March, dahil nagsimula yung gera ng February 28, yung March, bumaba yung volume, ang dami ng import sa ilan natin mga imported items. Lalo yung tinatawag na consumer goods. Depende kung ano yung item, meron 11% or % may detalye. Kaya lang, tumaas pa rin naman yung ating collection. Tumaas pa rin. Ibig sabihin, yung collection efficiency na tinatawag, yung pinapataw natin pag-compute doon sa mga imported items, dahil may tayo, mas umangat pa rin yung collection natin. So, kung hindi pa sana bumaba yung volume ng importation sa atin, mas malaki pa yung ating surplus. Ngayon, doon sa particular na tanong kung mismo petroleum products ay bumaba pa, okay. From January to March 26, yun yung data namin. Actually, ironically, mas marami pa na pumasok. Kaya nga pinapaliwanag ko sa DOE, DEI, AES, sa SOF natin. Ironically, tumaas pa actually until end of March. Petroleum products. Ibig sabihin, mas dumami pa yung supply. Kaya problema natin hindi na supply, presyo. Ngayon, yung ba't pumasok presyo, hindi.
medyo hindi ko na territorial. Process na yun. Oo, So- hindi ko territorial. Kayo yung nangongolekta ng 12% pa, tsaka yung excise tax sa construction, then inaano niyo sa BOF. Yes. Taga-ulit ko lang kami, papuntang Bureau of Treasury. Kaya may statement ka na sinabi mo yung ito yung supply natin ng langis good for 2 months. Yes. And yun yung dumaan sa inyo. Oo, kasi hindi mo alam yung data nung lahat na pumasok. Tulad na sabi natin, mas marami pa ba yung to be exact. Yung kabuuan, iba-iba yan. Diesel, gasoline, LPG, Jet A1 fuel, kerosene. Pag sumasamahin ko yun, yung January to March, end of March last year, ang pumasok na mga volume, yung lahat was 3.9 million metric tons. Ang pumasok ngayon, the same period ng January to end of March 2026, almost 4.4 million metric tons. 100,000 plus pa yung sobra. So, again, ayoko mag-intriga, no? Basta factual yan. Mas maraming pumasok until end of March, kaya affected. Ngayon, April, mausapan yun. Kukunin natin yung data kung bumababa o pumasok pa saan. Factual report, mas marami pa rin pumasok from January to March. At ang affected. Hindi kaya dahil bago pumatok yung gera, nakaligpas na sila sa Strait of Hormuz, tapos in transit na going to Manila. So hindi dapat sila apektado ng gera. Actually, yun talaga. Hindi naman tayo nag-import ng finished products. Minimal finished products from the Middle East. Karamihan naman dumadaan sa Singapore, Thailand, Taiwan. No? Mga i-import natin mga tapos na diesel and mga ganun. So, tama po yun. Baka, anyway, hindi tayo yun. Basta sa akin, mas marami na nirito until end of March. Bakit ang taas ng itinaas? Doble? Magti-triple na, no? Yung mga kayo kung wala. Diyan papasok na speculation na baka ito na lang yun pag nagsara nga yung Strait of Hormuz, tigil yung supply. Pinapakinggan ko rin mo sa Senate hearing yun. Parang may formula din yung mga nagpapaliwanag. I forgot the term. Na hindi siya yung oil price level. Meron siyang complications. Kalimutan na tawag parang prospective complication. Which somehow is being used to rationalize kung bakit mas mahal. I will not question that. That's not my job. Basta ang akin yung volume namin yung mga sa ating mga international points. Sige. Now we open the floor for questions from our media friends. Sino po mauna? Okay, dito. Good morning po, Commissioner. Ako po si Dito Marcelo ng may Agay. Marami po report na nahuhuli ang Bureau of Customs ng mga shipments na droga. Pero wala kami na kukuha ng report na nakakasuha na nag-i-import ng mga droga. Wala pong report na nahuli o nakasuhan. Ganito. Actually, tama po yung usual comment na po yan. No? Gawin lang po natin lahat. Hindi lang po sa drugs, illegal drugs. Isama na natin yung agricultural products. Hindi rin po epekto sa atin yan. No? And car smuggling. Anyway, nasa website po natin. Pero sabihin ko na po. The quick answer is, marami po nakakasuhan. Hindi lang po siguro na iuulat ng malinaw at mas maganda. Kaya salamat po sa pagkakataon. We have the data, yun na po yung mga nakasuhan natin. Doon sa criminal cases that we have filed, 84 cases, pinakuha ko yung exact data kung sa mismong drugs. Pero hindi po akin po ang data. Ibibigay ko sa inyo yung mismong cases. Meron akong figures na. Diba? Yung sa illegal drugs. Kunin ko. Meron po yun, even sa agricultural products. We were asked by the Senate kung ilan yung mga kaso. At para hindi po ulaan. But kung may recall ko kasi 84 cases. Again, ilan yung sa illegal drugs. But before the data, ganito po.
considering na may mga nakasuhan na po tayo, sa tingin ko operasyonal, kahit ako po saan ayon ako, na nakukulangan pa rin po ako sa numero ng mga nanalo kaso na. Ipo pa rin po yun eh, sa cases filed at cases won, di po ba? Kasi pwede naman napakaraming kaso na isinod pa. Eh kung matatago naman po lahat, di ba? So, ang nangyari po, nung October or late September last year, I had a good meeting with then Secretary of Justice, Boy Remulla. We recognize this issue. So, naging kasunduan namin that time ni Secretary Remulla, magkaroon ng formal agreement ang BOC with DOJ upang yung pagtulong sa amin ng mga piskal mas maging airtight ika na. Ano ibig sabihin nun? From case build-up, building up of case, at prosecution, magtulungan na kami. Para hindi tayo po, halimbawa yung kulang sa firma, kulang sa original documents, all those quote-unquote trivial matters, maisang tabihan. Para yung isa sa parating kaso, matibay. Ang panuntunan ni Secretary Remulla that time, yung tinatawag na high probability of success for winning yung mga kaso na papay natin. So meron ng mga checklist na dapat matupad para pagsampa ng kaso jointly. Again, from case build-up, case investigation until prosecution, magkapartner na ang DOC with DOJ. So yun po yung aming pinag-usapan that time. Kaya naging ombudsman siya, uulitan po ako muli dahil hindi pa ako magkaroon ng meeting kay Secretary Diano. But I'm sure, inassure naman ako ni Ombudsman Remulla na itutuloy lang naman namin siya with the DOJ. Ito po, yung figures. So, teka, kung drugs po. Drugs po. Overall. Ito. Okay, ang total cases filed for 2025 up to today, 71, sorry, hindi 81, hindi 84, 71 cases. Breakdown ito, January to December 2025, up to March, ito po, no? Up to March 26, agricultural smuggling, 24 cases. Hindi mo na puntahan yung iba, no? Illegal drugs, tama ko yun, aayin pa lang. So, 24 cases for agricultural, yun ang pinakamarami sa foreign currency system. Anyway, hindi naman yun yung tanong yun. Sa illegal drugs, aayin pa lang ko. So, tinitingnan ko rin ako kung bakit aayin. Subalit, iulat ko, ganito ko. Ang usapan din namin Secretary ng Remulla that time, hindi po pwede ang kakasuhan lang natin yung warehouse man or driver. Dapat matubok namin sa tulong ng NBI, which is also under DOJ and NBI. Kailangan matubok natin sinisimula, protector at funders. Otherwise, paulit-ulit lang yan. Kahit manalo po itong ayon na kaso na ito, at ang napalunan na natin kaso, laban lang. Gusto ko one, bali wala ko yan. So, kailangan namin ng tulong ng National Bureau of Investigation to dig deeper. Aminin ko lang po, ang investigation capability ng DOC, limitado po yun. Ang kaya namin mga smuggling cases. Pero yung malaliman, we need the help of NBI and CIDG. And from time to time, okay na po yung level natin. I agree with you. Hindi naman po sa wala. Pero kung konti, ayaw na sabihin patayin lang, baka naman yun lang talagang airtight, ano yung kung musikahan po yan. But we will look into this and make sure na yung kailangan natin i-file ng mga kaso, ay ma-file na. Good morning, Commissioner. I'm Maroha from Mardo TV. Base po doon sa nakulangan na mga balita sa droga, aalamin ko lang po, sir, kung doon sa amin na kasuhan nyo, ano po yung pinakamaraming drugs na nahuli? Ito ba ay ecstasy? Shabu? Siya po madalas po eh. Although ganit po eh, in terms of value, so far, during my career, ang pinakamalaking nahuli natin is 1.2 billion worth of push po yun, parang marijuana. No? Pero 1.2 billion yun. Oo, ayun, mas mataas na kalidad na rin marijuana. 1.2 billion yun.
Yan ay nagawa natin sa dahil may intelligence report na binigyan actually binigyan at Interpol. Kami ng pagtulungan dyan, binigay namin support. So, 1.2 billion yun. Yung ba, mga 100 million, 50 million, marami. Yun, marami yung mga pasahero pumapasok sa mga ports natin. Yun, kinakasuhan kagad yung maliit na mga views. Yun, mga ports na million, yun, marami. That's the reason why we want to go kung sino yung mga sindikato o ka-partner dito sa atin. Limitado lang yan eh. Ideally, explain ko na ito. Maganda sana yung control delivery strategy. Kaya lang, kung mag-control delivery o hindi, ang magsasabi niya, PDEA. Hindi kami. Only the Director General of the PDEA can authorize the control delivery operation. So, nasa panawagin niya yung General General. Nung umaga, Commissioner, Ipapapit yung photo-anim kasi ang dami natin views na kinasuha natin sa immigration and ano. Baka ito yung mga cases na nasa kote again, a bit more accurate mga kaya sa ano. opo. Meron si Rodalita ng mga pag-aaring sasakyan ni Congressman sabi ko, may naka-schedule ba yun na i-auction to, isusubasta? Ganito, inagalan po natin yung due process kasi ang nakuha namin ang dilat na ng mga sasakyan sa condominium na kasama namin ng ICI few months ago, labing walo. No? Ang interest natin, kukunin ko madami hutong namin mga hinugutin. Okay, ano nga ulit ko? Sa recall ko, siyang yung mga may problema. So, isang ngayon na mga high-end vehicles din, ni former nag-resign siya, former Congressman Sandy ko, ay still subject to due process. Actually, may pagkakataon ko yung mga nag-import, hindi naman kasi sa mismo nag-import, parang Bisaya cars, binili niya ito sa importers. Ganoon dito kay Sandy ko, Congressman, former Congressman Sandy ko. So, meron pang pagkakataon, yung mga abogado niya, na magbigay ng mga dokumento, upang patunayan na tama yung dokumento nila at tama pinagbayaran. But so far, hindi kami kumbinsido na meron sila dokumento base doon sa mga isinabita. No? So, yung all ay ma-i-option din kapag natapos yung proseso. Very soon, matatapos din naman yan. Kaya hindi namin pwedeng arbitrarily o basta-basta na lang pag-desisyonan po na yan ay sumagin. Kailangan may due process at gumagalaw naman po yan. Malalaki po ang documents na. So we have to be careful also. But so far, I can say na base sa mga hawak namin, mukhang delikado rin yung mga sasakyan. May option din until they are able to prove na tama yung dokumento at pinagbayaran nila. Basic appeal ko sa Market Monitor Corporation. Regarding dun sa mga ports o problema, we can really control and monitor the smuggling activities. Paano kasi diba, oros ang borders natin. What are you going to do with yung mga pasok na kargamento na wala sa port natin? Ganito mo sagutin para mas mag-visualize natin. Kung paano natin yung mga sigarilyo, yung illicit trade of smuggled cigarettes. Tatlo ang paraan kung paano nagkakaroon ng illegal trade or illicit trade of cigarettes. Una-una, yung mga pumapasok o pinipilit ipuslin sa mga international ports. Napaka-agree po ngayon ng aming common ng POC. Kaya kaliwat kanan yung mga nahuli namin yung mga sigarilyo last year. And then, sa tayo na rin kay Secretary John McGremulia, dahil sa higpit namin sa ports, nahihirapan yung mga nagpo-post-it ng mga sigarilyo sa international ports dahil pinabagay namin, inuhuli namin. At hundreds of millions pesos worth po yan, no?
Ang ginagawa namin nila, pangalawa, yun nga po, tama. Hindi na sa international ports niladaan. Kung saan na lang naglalanding yan. Sa basulta, usually pumapasok yan. Mas sinasuro kawit-kawit. Yung factor na tinatawag. Sinasakay ito sa malalaki lansya, yung pumitawag doon. Madalas, nagagaling yan, dumataan from the secret office of Indonesia and Malaysia. At yung manufacturing yan, madalas, Cambodia, Vietnam, doon nagagaling yung mga manufacturing. China rin. Kaya hindi nalanding kung saan at hindi sa international ports, doon kailangan ng tulong ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, PNP, at NGUs, of course. May mga information sila galing sa NGUs. So, nagkakatulong naman kami kaya kaliwag din pagkakahuli. Recently lang, nahuli namin, binigay sa amin ng PNP yung Intel, nahuli namin sa Sultan Kudarat kaya sa Mindanao, sa Cebu, nakuha natin doon yung mga ibinaupaw sa lupa, itinago ng mga sigarilyo. So yung mga naglalanding, last year sa Plaridel, nahuli kami sa Oktubre sa Plaridel, yan ay nilanding sa Nabotas, Tondo area. At meron din mga naglalanding sa Mindoro, Batangas, hindi international port. Yun, nahuli namin sa Plaridel sa isang warehouse port, 605 million pesos. Malaki po nun. Pero hindi ko na ng pera yan. Kaya nga nung sinasabi nila na para makasmuggling, ang sagot doon, yes and no. No, pagdating sa mga international ports, hirap na sila ngayon. Yes, dahil hindi nila natin sa iba't ibang ports, we have more than 7,100 islands. Hindi po kaya ng BOC mag-isapunin. So we need the help of Coast Guard, Navy, KNP, LGU. So nagtutulungan naman po. And then lastly, dahil nasa equity na rin ng doon sa mga naglalanding sa compound na hindi international ports, gumagawa na sila ng mga sigarilyo na locally manufactured. Pero illegal. Kaya papansin nyo, may mga sunod-sunod kung hinahuli sa iba't ibang lugar ng bansa na nagmamanufacture. Nagkakaroon lang sa Pampanga karamihan. Pero hindi natin pinag-personal ng Pampanga. Baka isipin ng LGU doon, pinigil natin sila. Hindi po. Nagkataon lang, may mga intelligence reports. Doon yung nasimula natin. Subalit, may mga kasunod pa ho kami maaaring mahuli. Pero kung what we heard, naglayo na rin eh. Nagsasarado na rin sila ng kanilang manufacturing. Dahil ang dali po natin malalaman yan, as long as the LGUs will help us and the local police will help us. Kaya naman po yun. So, tatlo po mamaraan po. International ports, kaya namin batayin nyo yun. Resist po kami talaga. Yung mga hindi international ports kung saan saan naglalanding at yung local manufacturing na sila dito. Ganun po yung mga sige. Follow-up lang po. Ako po, smoker kasi ako. I used to buy imported cigarettes sa Binondo. Pag tinatanong ko yung supplier nila, taga-Costco. So most probably, these are cigarettes that were confiscated, nire-recycle. Pero ngayon wala na. Pero I'm asking, meron bang makakasuhan na mga taga-customs employees na nagbebenta ng sigarilyo? Ganun po, tunayin ko na po na importante yung aking mga konti lang naman. Total bisita niyo ako eh. Pwede yung importante lang konti ang aking mga mga. Ganun po, pinakamadali talaga pagpinta ng Costco. Dahil tanggap naman namin. Tanggap ko rin na ang pagpitiwala ng bansa sa amin nasa negative po pa. Improve. Pero nasa negative pa. Dahil talagang bugbog kami. Minsan merong data, merong basehan, madalas sila mawala. Ilalayo mo ng konti usapan para lang makita niyo ito. Itong pinakahuli namin ng ayos na problema, yung OFW boxes. Subalik ba yung boxes? Nasa gusto mo po yun. Isipin niyo ba po ako nagalit dyan? Nung bagong commissioner po ako ng July, isa sa mga binalaman ng problema sa mga ulat, galit na galit at gusto loob ng mga OFW sa Costco. Sabi ko bakit? Kasi yung mabalik ba yung boxes sila, ibigil daw ng mga taga-Costco. Ipo-point siya balik, hindi na ibigil daw ng mga taga-Costco. Pinag-ibisigahan, and I found out, ganito po nangyari. Yung mga kababayan natin na nagkatrabaho sa abroad, may ipon-ipon nila yan sa boxes nila, no? 2 months, 3 months, ikakadulog pawis mo yung puhunan nila dyan, iipon nila worth 20,000, 30,000, and then,
ipagkakatiwala ni Nessa forwarders or yung mga tawag po namin doon consolidators. Sila yung kukuha ng containers dahil sa Pilipinas. Sisingilin sila. At the minimum, $90, $100, $120, depende sa size. Marami pera po yun. Pagdating dito ng containers, sino ang may obligasyon kasi yun yun. Natural yung reporters. Yung forwarders sila. Ganun mo nangyari. There were 140 containers na hindi po inasikaso ng mga pinagtiwalaan ng ating mga kababayan. Ang laman po noon, akala mo muna 100 to 100 boxes lang. Malalaglag po kayo sa upuan kung kayo po commissioner noon. I found out we're talking of 42,000 plus boxes. So we computed magkano na sinasabi ng mga kababayan. Kaya kami nabubisit po ako talaga. Kaya pinag-demanda ko po yun ng Ustapa, yung mga consolidators. 42,000 plus, multiply to $100 at the average. Multiply to 60 pesos per dollar. 330 million pesos po, nakakaya lang po magmura. Hindi po ba? Para nag-Google po na lang eh. 330 million pesos worth, at sama-sama nyo ito, yung pinagpagulo ng mga kababayan natin. Hindi po tama yun. Trillion po yun. Ngayon, tingnan niyo po yung mga websites that time, ng mga consolidators, at consolidators, at forwarders. Tingnan niyo po yung website nila. Pag in-inquire niyo, tingnan niyo, nasa ang box ko. Kayo ko, nasa po ang box ko, pinipindot niya. Nakalagay po doon, pending in the Bureau of Customs. Tama po yun. Kaya ako'y galit. Dahil ibigin lang sa BOC, isang kasalanan na wala kami kinalaman. Anong kasalanan doon? Dumating yung container, hindi binayaran yung shipping cost, hindi binayaran yung arrastre, hindi binayaran yung PPA, hindi binayaran yung taxes. Sino may kasalanan? Customs ba? Hindi. Pinabayaan nila at binalangya po talaga, hindi ko pagkagaling yung salita. Binalangya nila labing isang kumpanya na yun, yung mga OFWs na hindi naman mayayaman. Sumali sa websites nila, BOC may kasalanan. Kaya hindi ko pwede palang pasipin. Similar to all those accusations. Maaaring may katuwanan isa, no? Sumalit napakadaling pagbintang po ng BOC. Kaya ang palawagan ko sa mga nagsasabi ang may kasalanan ng BOC, meron po akong ginawa na inspired by the President sa isumbong sa Pangulo. Meron po kami isumbong kay Commissioner that all your information, complaints, concerns will be treated with full confidentiality. At ang mga tawang kong direkta ang bumabasa niya, ang makakapit sa akin niya. Huwag po kayo pumayag mabiktima. Maaaring taga-BOC mismo. Maaaring totoo po yan. Sumalit may mga gumigit na at binilindro ang BOC. Isubungin po doon at pagkakapit sa akin, action po natin. Hindi po natin ito tolerate. Kung totoo, yung BOC ay nanghihingi ng pera o wag. Dahil hindi po naniniwala ng lahat po niya ay totoo. Marahil may katotohanan, pero marahil hindi po merong mga nag-drop at ginagawa po kami dahil magaling pagbintangan at BOC. Dahil po bubog kami at karamihan po ay naniniwala at kahit ako naman po ay natutuwa pagpunta po namin sa mga auditors. Ako mismo, kauwi ko lang po ng Davao, no? Kung di lang ako ginagawa ng follow-up ni Raymond, absent na ako rin, may migraine ako eh. So, mga auditors mismo na paliwanagan namin at lalinawan nila na hindi sila nabiktima ng BOC. So, similar to this case, halos ganun din po, napakarami po. Meron pa nga ako nagsusubong, o meron daw computer, bibili mo sa BOC, text ka. Magbibigay ka na doon ng pera, may papasok na sa puso. Hindi wala paano mangyayari. Kaya nakapantay po kami talaga. Subalit, kung may katotohanan na may taga-BOC na wag po kayo maging willing victim, yun ang ibig sabihin. Kung kayo naniwala, kasalanan nila po yun. Ino-offer ko po, yung isang pagkakataon na ito hindi mangyari sa inyo. Isumbong niyo po doon sa isumbong kay Commissioner, action na po natin. Nabanggit mo, Commissioner, yung 42,000 na balikbayan boxes. Anong status na ngayon ng mga yan? Nasaan yan ngayon? At paano yan kung nag-expire na yung mga laman? Yun nga, marami na nag-expire. Lahat ng containers, 140 containers, na-release po yan ng Bureau of Customs. 85% of the 42,000 boxes na-deliver na sa mga kanya-kanya bayan. 15% na lang yung nakikira pa, but this April matatapos na rin. Unfortunately,
Yun nga lang, meron ng mga nag-expire na mga pagkain dahil ang usual expiration 6 months, ang gamot usual 2 years. Binibiro ko nga, pinapatawag na ng pilit yung mga nagpadala ng mga damit ng mga babies, lumaki yung mga bata, di ba? So, again, kasalanan naman ng reviews yun. So, nung nalaman namin yan, nagpapasalamat ako sa Philippine Ports Authority, ICTSI, ATI, mga port operators, private sector. Pinag-usapan namin sila at winning nila yung kanilang dapat singilin. Malaki dapat singilin 19 million plus, almost 20 million. Yung winning pool ng mga private sectors, PPA, at kami para sa taxes and duties, that all those fees and taxes will wait. However, yung pagpapadala ng mga from the warehouses o sa mga bahay, nag-reveal na po, pagkakita niyo po yung mga bahay ng mga outdoors. Maawa ko ito yan. Makikita niyo talagang pinaghirapan po namin. Yung pagpapadala doon was worth 30 million plus. Yun, wala kami lang. Yun yung dahilan, humingi kami ng tulong kay President Obumato sa pamamagitan ni Secretary Frederico. Pinayagan niya naman. Walang 10 minutes, kumain naman sa Presidente, tulungan yung mga OFWs. So yung 20 million na yun, ang may tulong sa atin mga akin. Kaya naliligaw na po yung 85% of the 42,000 qualifying boxes. Free. Walang dapat nila. Hindi po, Kasi bayad na sila doon, bayad. Oo, pero, may mga tumawag po sa mga OFWs, kailangan daw ng 2,000, 4,000 ng BOC para i-deliver sa kanila. Sabi nila nagkasamantala eh. Kaya ako pag i-discuss talaga ito, dahil kami pinagbitan, humihingi talaga. Ano nangyari sa 15%? Ang gawin ko ngayon. Kasi nung simulan po natin ito pag-deliver, December, precision ng Pasko. O dahil precision po talaga, ang 42,000 boxes po yung pakarami ako man. Pag ikinong pinyo, ilang mga aircraft yun, hindi po biro para itong gera na i-deliver. Kaya December mo kasi kami nagsimulan ko i-resort ko, precision mo yan, Pasko na. So nakasikaso po nitong leader, alos na gusto tayo, 15% matatapos na. Yung 15% na yun, hindi naman aabot pa ng susunod na Pasko. Hindi, April tapos na yun. Nag-iusap kami sa labas, to be fair with the forwarders, yung mga tumulong sa amin. Ano po yun, bago lang po kami mag-compute, kinuha nila yung trabaho at cost. Ewan ko nga lang ngayon na as late as yesterday, medyo nagpapalandang sila tumaas yung gasolina. Kaya ako nag-dedicate mo lang ako kasi ibig sabihin increase ng bayad eh. Pero at cost po nila yung kinuha yung kontrata. Dinidiba nila at cost. So ibig sabihin gasolina plus may kontrata. Okay, question. Di sa magpantay po, Margo TV. Noong po mga nakaraan, marami pong nakakatabas sa POC na mga imported goods dahil na rin sa pakialam ng mga politiko. Ngayon po sa administrasyon ng POC Commissioner, kayo ba ay nakakatanggap pa rin ng mga tawag ng mga politiko para mailabas na yung mga goods namin sa abroad? Ito po totoo talaga. Alam ko mabait ako, pero dahil sa sabi suplado doon. Dahil doon hindi ako kinalapitin. Totoo talaga. Nagtatala ako minsan, nasa budget hearing ako, iniisip ko kung ito makikusan. Maniwala po rin sa akin. Hindi po na-prepare sa step eh. Kaya tinatanong ko yung mga tao ako, tumitingin ako sa salamin, minsan nagpa-practice akong meeting eh. Kasi sinasabihin ko, boss, bumili ka naman sa picture. Yun na ako eh, wala na tayong magagawa. Hindi po ako, wala akong pinagkakapan ko talaga. When I took over in July, I was expecting a lot of pressure from what I heard. Pressure kayo na Locana. Sa experience ko po, in-announce ko naman po na napakalinaw. Kung ano po yung mga pagkakamali o pang-akapuso sa mga nakaraan, hindi rin po yung kasalanan ng former commissioner at yan po yung pagigan po yan. Yung minala po namin yung problema ng POC, dekada-dekada po yan. The years of regret. Minala po natin para ang POC, kung nire-resolve ako po problema, hindi po personal na problema to. Problema po ito ng bansa. No? So, i-initiation po natin yan, and we have identified what are the things that we should accomplish. Nalista ko na po yun, yung aning dapat po natin yan. CPS, yung ginawa nito kanina, additional X-ray machines na moderno,
kailangan namin bumili ng sariling patrol boats para makatulong kami sa Coast Guard. Dahil lagi kami na pagsasabihin, baka kalusot, wala nga kami vessels, di ba? And so forth. So, nilinaw ko naman at day 1, lahat ako sa mga tawang ko. Lahat po lang taga-BOC, karamihan po, hindi naman po lahat. May mga MBAs, alam niyo na po ba yan? Ang MBAs, may packer ako. Lahat po yan. Iisipin niyo pala ilagay doon, ako, makamit ang tawag niya. So, I immediately made it very clear at day 1 that what I will be announcing will be the same things that I will do when I'm a commissioner until I get retired or replaced or dismissed. Di ba? Pangangatawa lang po yun. Hopefully, through media at tawag-tawag, na iparating naman po natin siguro na napakagyan. Hindi po kung emang. Kaya po, trabaho ko talaga pangalagaan po yung pera ng bansa. Hindi ko naman po kasi pera po eh. Yung po collection ng po, pera po ng bansa yun. So sa ngayon po, so far, wala pa ako experience na politician o malalaking tao na tumawag na padre, ako naman. So far, wala po talaga. Sa tutuwa ako kay Papasalamat. At tuloy-tuloy ko yung pasami fighting. Ang sabi ko nga po, sa mga tanong na nabawasan na yung smuggling o hindi, mayroon po sabi din yun. Ang sa akin lang, yung pagtaas ng ating koleksyon kahit bumababa yung volume of importations ay isang senyales na marahil malaki yung pagbabago po ng POC. Ayaw ko mag-buwan na sariling bangko. The good collection year on year or good collection compared to the targets, nag-surplus pa po tayo ng almost 3 billion in 3 months. It's a clear sign na napapabuti po natin yung computation at collection po natin. Ano pag may nag-attend? Ay, ano po kasi hindi po ako mayabang po, no? Ako okay kung hindi nakikinig ako po. Ako gagawin ko po talaga yung trabaho. Ayaw ko po wala ng trabaho na para sa iba. Pero willing po ako wala ng trabaho. Kung gagawin ko po yung tama, okay lang po sa akin. Sanay naman po tayo nasa service sector. Hindi po ako magugutom. Yung mga assistant secretaries po, ang yayaman yan eh. Hindi ako kawabayan yan. Huwag ko kayo talaga mag-alala. I'm willing to lose this job. I will do what is correct. I will do what I promise to do. Kung ako'y magiging jobless, okay lang po talaga yun. Huwag po kayo mag-alala. Of course, trabaho ko namin yun. Tuwing may lalapit sa amin, maliit na tao, malaking tao, instructions ko sa lahat ng kakulang ko, tulungan niyo sa tamang paraan. Yan po yung nangyari sa OFWs. Pinatawag ko mismo po yung mga OFWs. Nagulat nga po sila na ako po yung kawat nila. Kakawin po sila, huwag yung matala. Sumbong lang po kayo. Talagang tinatawagan ko kung direct kasi sino po nagreklamo. Pag-bumit, pagkakataw po. Talking about jobs, by May, next month, matatapos tayo ng COMELEC ban doon sa mga tumakbo na natalo. So we expect na magkakaroon ng reshuffle sa cabinet. At isang umuugong si Commissioner Ariel, isa doon sa mga mare-reshuffle, pero mas mataas na pwesto. Ang narinig ko, either DOTR or DPWH. Rob, ano masasabi mo ba doon? So, sabihin sana na. May narinig mo na yan. Yes. Madalas kasing mahirap ka talaga ang trabaho ng BOC. Ito yung tinatawag na trabaho. Ito talaga. Lalo sa enforcement side, illegal drugs, cigarettes, coaching. Ang mga nakakalaban namin dito, hindi naman makusyon natin mga mamaya. Ano to? Para sa Office of Civil Defense Committee, buwis buhay ito eh. Yung mga tawag ko lagi na pagbibita ng mali. Ang hindi nakikita natin mga kumabayan. May mga balil din kami kasi kailangan namin yung kapasok para kinakailangan eh. Yung mga nahuli na lagi sa Maguindanao area, gabi yun. Ang mga nag-uwi sa mga kaya muna. Pakatapsin nyo yung mga tao natin para magkaroon ng mga sapahan part 2. Hindi biro na sa gitna ng guba, hinumay lang yung mga tao namin yung mga sigarilyo na kapoon. Nang 1 million plus. Ano, pumapalak mo ba yung mga smugglers ng hindi natural, galit sa amin yun. Pinagkikiri kami ng Manila nun. Diba? So yung trabaho ng BOC, hindi magaling trabaho yan. Kahit ano pabintang sabihin natin, katanggap yung aming mga tawan. Buwis buhay yung mga tawan namin. Now, on my part, if I will be promoted, of course, I'll be happy. Diba? Dahil mawawala ako doon sa gera eh. Ang tagal ko na rin naman naghihirap sa pakikigera-gera. Okay. So, intention ko tapusin naman yung aming mga simula, no? Modernization,
accountability ng aking mga tauhan. Kailangan magawa ko naman yun. Pero of course, pag inutusan ng presidente, kagaya sa Office of Civil Defense, ako bigla ako nilipat sa BOC. Ang sagot na naman doon, yes, sir. Diba? Walang mga condition. Ginawa ko lang naman, ako boss, Mr. President, if I will handle BOC, pwede ba tulungan mo ako i-modernize natin ko. And I'm happy to report, ang sagot ni Presidente, gawin natin legacy ko. Gawin natin moderno, and once and for all, matapos natin ang problema ng BOC. And I am personally honored to be part of that effort. Sa kapag naging successful, naging moderno ang BOC, kahit konti, nasali ko, pero si Presidente naman ang nagpupus niya. Now, if I will promote it, I won't be able to. Siyempre, makukuha naman ako niya kasi wala nang gera, promote it ka pa. Tawag ko siya, secretary, di ba? Kaya lang, narinig ko pero hindi naman ako pinagsasabihin talaga ng Presidente. Wala namang notice. Although hindi nag-garanti ako kasi naging BOC ako, wala. Nag-usap kami ng Presidente na nag-vote na ako eh. Na bigla ako nilipat ng kajagat na So, pag inutusan ako, of course, pero sa ngayon, tingin ko naman na Secretary Diggs is doing a good job challenging yun. The Secretary Manny of the OPR is also doing a good job. So I don't think I'd be placed in those areas. Sana naman magtuloy-tuloy yung naumpisahan mong pagpapaayos dyan sa BOC bago ka malipat sa mas mataas na posisyon. Hindi naman po ako talaga nag-apply mo. I'd be happy to finish what I have started here. And I owe it to the people of our colleagues in BOC. Kasi kung meron lang sila sumama na rin sila sa atin, as a good commander, ayaw naman sila iwanan sa ito. May isa lang ako ipapollow up sa inyo, Pang, yung nasabat na mga gamot, or 56 million pesos worth ng mga gamot ba yan? Anong mga klaseng gamot? Para saan yung mga yan? At ano na status ng kaso? Ano yung mga produkto ng mga brands ng Unilab? Pero makikita, pag Unilab, dito dapat gawa. Kaya nung binusa namin yung inspection, kasama namin yung mga taga-Unilab. At yung mga brands mo, alam mo talaga, Ecogen, kanina rin yung Brigesic, pero wala akong nakit ng Brigesic. Mga gamot na pang over-the-counter, kaya madadaling bilhin din yung ating mga kababayan. Kaya yan ay pasusuri namin para malaman kung ano yung ingredients niya, dahil baka delikado sa kalusugan. Para yung nahuli namin bleach nitong Marso sa Nabotas, worth 1.2 billion worth of bleach. Nung pinacheck namin sa FDA, yun naman yung bleach, kaya yung mga nakikinig, ganito, warning sa inyo. Yun naman yung bleach, industrial chemicals. Ibig sabihin, lason, uti sa katawan sa baga at katawan, yung mga nag-bleach dyan, kung bibili nila kayo, ito tama. Chemicals na nakakapahamak sa kalusugan. So dito, kapacheck nila namin yung mga gamot. Mga over-the-counter brands sa ICU nila. So titignan natin kung placebo lang yan o meron yung harmful ingredients. At yan ay wawasakin eventually. Hindi yan na wawasakin yan, may paraan yan pagpasa to be witnessed by the brand owners. Hindi, wala na yata question. May question pa ba from the floor? Wala na. May isa pa. Sige, last question. Ako po ay nagkaroon ng pag-content ng sigurado sa Sambuanga at Davao. Sa Davao, kailan po schedule na wasakin po itong mga huling sigarilyo? Ang instructions ko within 30 days wasakin, no? Pero yun, sa labo-labo yun. Sa labo lang namin inimpak. Kasi mas madali namin mabantayan. Pag kasi, usual, kung saan namin nahuli, doon namin babantayan. Kaya lang, nasa gitna ng buka, doon nahuli namin. Nakapag sa lupa yun. So, delikado naman yun sa ating mga tauhan. PNP na doon din at POC. Kaya kung makikita yung mga litrato, armado yung mga tauhan. So, balit sa tingin ko, nakakaunawa tayo ng ang delikado. Tinatros na namin sa area at inipak namin sa Davao City warehouse yung mga sigarilyo. Pagpapal kayo ng BOC at ng Philippine Coast Guard. Kung tayo mag-alala, hindi makakalabas ng warehouse yung mga sigarilyo. Yan, mawasakin yan within 30 days. At ang magwasap yan, ang instructions ko, dati, babasahin, pipison, babasahin. At
At meron din pangalawang paraan, which is shredder, ng mga malalang makina. Parang pinupulit-pulit yun. Ang instructions ko, tuloy pareho. I-shredder na yan, at masakit pa pagka-shred. Para talaga hindi pa kikinabangan yan. Kasi napakarami nun. 38,000 plus range. Napakarami nun. Good morning po. I'm Miss Martin Regis WB and Bigstock. Ask ko lang po, kanina po sa DOH ay meron tayong mga report regarding po dun sa storage crisis ng ating mga gamot. Ask ko lang po, kamusta na po yung ating mga dumarating na gamot na imported? Ano po ba ang status natin dito? Wala pa naman pupunta sa amin ng mga nag-level. Ang jurisdiction namin, of course, pag pumasok na sa ating economic zone, plus, pero pag landing niya, nag-file na sa amin ng import entries, doon pa lang po kami nagiging aktibo na may jurisdiction sa mga pinasok na. So far, wala pa namang naiulat sa amin na nag-delay na nandiyan. Usually, ang instructions po kasi, pagdating sa petroleum products, medicines, and other essential goods, dapat yan, within the day, ipa-release yan ang mga sama. As long as dumating na ng umaga, hapon release yan. Pag dumating na hapon, umaga, release po yan. So generally, normal pa naman po, wala pong delay sa yung mga pumapasok ng ports. Ngayon, kung delay na narinig po yung ulat kanina umaga rin po sa TV, nanonood po ko niyan, may mga nag-delay yung po sa port of origin. Hindi ko alam kung ano exactly bakit, kung ano yung exactly dahilan. From the port of origin, nagkakaroon sila ng rebooking o maybe repricing ng logistics, labas po po construction. So yung that aspect, nasa sa kanila po yun. Pero pagdating ng ports, ano po yung dire-diretso po tayo? Thank you po. Thank you so much. Okay, let's hear the last message from the Commissioner. Thank you again. Thank you for the invitation at nagkaroon akong pagkakataon. Ipaliwanag kung ano yung ginagawa ng Bureau of Customs. Makakaasa po kayo na yung aking mga kasamahan, yung mga binigit ko from the National Defense Department, Office of Civil Defense. Ang mission po namin ay pinangako namin sa Presidente at pinapangako namin sa ating mga kababayan. Gagawin natin moderno ang ating Bureau of Customs upang ito ay makaalis na kung sa madalas natin makikita ang problema. Ang modernong Bureau of Customs, mamamulit kayo ng tama at magbibigay ng pondo sa ating pamalaan. Ito po magamit din yung ating mga nalilitong na duties and taxes. At yung aming enforcement functions, laban sa mga illegal drugs, illicit cigarettes, at marami pang iba, makakaso po kayo at aming mga tauhan ay ginagawa nila ang kanilang trabaho. Nagsasakripisyo po yan. Mga tao rin po yan na natatakot din pag may malalaki kalaman. Hindi po kami tumitigil, hindi kami natutulog sa aming objective. Gagawin po natin. Thank you. So with that, thank you sa mga kay Commissioner Ariel Nepomuceno, sama natin sa mga media. At bago tayo tuluyan magtapos, gusto rin natin pasalamatan nila yung sponsors natin, Philippine Charity Sweepstakes Office, Office of Manila Mayor Isko Moreno, and Philippine Amusement and Gaming Corporation. So thank you sa inyo lahat. Okay, thank you all, and good morning. Thank you.